Hello. Good morning. Good morning. How are ya? Grabe naman yun. Pa-sun rays din sa'yo. Medyo ano na kasi. Ah, Summer vibes. may breakfast ang dating. O, tingnan mo, meron akong kape. So, Ano nakasulat sa mug mo? ha? Ano nakasulat sa mug mo? The Morning Rusher. Oh. Ay, taray. Ako. Good morning. The best target is always shining ahead and you have to keep approaching it day and night. Ano daw? Hindi ko Hindi, wow. naintindihan. Sige. Welcome to the second episode. Honest. Ay, may pa-promote. Pwede ba yun? Hindi ba tayo Hindi. ma-believe pa? Wag. Celebrity yarn. Sikat. Anyway, welcome to the second episode of Tina Talks DJ Brian. Wala na, Good wala morning. na gusto makipagkausap sa akin. Ikaw lang. Good day sa inyong lahat. Good day sa'yo. Yes, it's a Saturday morning and for this episode, pag-uusapan naman natin ang mga Gen Z. Yung mga barkada natin. Oh, yes. Hey! Mga tropa Yeah. people natin. Hey! Hey! Yes. Well, for information of everybody, kasi kami ni DJ Brian, we belong to different generation. Ano bang generation ka? Wag na nating banggitin yung mga generation na yan. Gen Z na lang pag-usapan natin ng diretso. Bibigyan natin sila ng advice, bibigyan natin sila ng mga tips, mga learnings Yes. and everything. Kasi Mm. we have different generations nga, di ba? So, si DJ Brian belongs to Gen X. Ako naman, belong ako to Millennial. Actually, ang mga kapatid ko, ako kasi bunso lahat sila Gen X. Kaya, medyo hirap. Hirap, friend. Hirap kausap. And you can just imagine kung mas gaano kahirap yung from Gen X to Gen Z. Jessie. Diba? Na may True. nilampas ang millennial. O di, Alam musta mo, naman? totoo yan. Kasi yung ate ko, yung anak niya, Gen Z. Gen X siya. So, ako yung gitna. Actually, yung year ko, minsan nahihirapan ako mag-DJ Brian sa'yo. Pwede ba minsan, kuya na lang? Why not? Pag DJ Brian, para ibang tao Anyway, yung pagka-millennial ko kasi, patawid na ako sa Gen Z. 89. Kaya Okay. medyo can relate at somehow medyo updated pa konti sa mga Gen Zs. Generation. 10 to 2024. Oh, okay. So, at least kasunod ko naman na generation yung anak ko. Ay, hindi nga. Gen Z nga yung next. Bakit ang Oo. gulo? Feeling mo Gen Z ka? Hindi ko Gen Z talaga ako. Anyways, may basahin naman natin yung script natin. Sayang naman yung intro. Oo nga. Sige. So, meron nga well, this tayo. episode, basically, we will give them yung mga learnings natin that we think na maa-apply nila or meron din silang malo-learn from it. Hindi lang naman siya sa generation, di ba, Kois? Parang sa lahat naman ng transition ng buhay natin, lahat ng transition na nangyayari, meron kang mga pwede mong i-adapt from the past at meron kang hindi mo nagagawin, hindi mo na siya itutuloy, i-avoid mo na siya. Yes. Di ba? And sometimes, mas maganda rin na naririnig mo na din siya to those people na na-experience na yun. Para, yes. Yes. Okay. So, babasahin ko na nga yung pa-intro natin. Sige. So, let's be honest, Gen Z has all the information in the world. Totoo yan. Available na ang lahat. But sometimes, still confusing pa rin ang life. Tama? Yes. Actually. And nung panahon natin, ikaw din,
kasama ka doon, so wala pa tayong mga AI na yan tinatawag. So wala tayong ChatGPT, wala tayong Gemini, wala tayong Perplexity. So walang Google na where you can search. Meron tayo encyclopedia, Diyos 'di ko. ba? From A to Z. At ang mahal nun. Ang librong yun, libo-libo. Tapos yung Webster Dictionary, 'di ba? So yung mga ganyang kakapal. Merong bridge and a bridge na tinatawag. So hindi ko alam kung alam pa ng mga Gen Z yan ngayon or ng mga syempre lalo na yung mga bata ngayon, yung mga Gen Alpha. So trial and error talaga ng panahon na yun. So you basically lalo na sa grammar when it comes to writing, iba yung noon talagang kailangan magaling ka or marunong ka para maging ma-convey mo ng maayos yung mga bagay-bagay. Hindi ka magcha-chat GPT, hindi ka magtutulong ng notebook LM or whatever it is. So ganun yung mga datingan noon. Yun. Totoo. At kailangan, masipag ka magsulat. Kasi wala pang copy-paste noon. As in, Mismo. mano-mano. Yung Ganito naman. typewriter nga ni. Oy, mabilis ako mag-typewriter. Tak, 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 tak. Ano ka ba? Nadaanan mo ba yung course? May ano yan? May course ka niyan? Oo, pinag-summer ako niyan ng nanay ko sa isang computer something dyan sa Palawan. Tapos, di ba may proper typing, yung ganun? Oo, yung ASDFG, YUP. Oo. Pag nakatalikod din nagtuturo sa akin. Buhol-buhol. Oo. Yung may poem ako na itatype, tapos nakapa-Christmas tree na shape. Di ko makakalimutan yun. Sabi ko, ang tagal nito. Yung hinliliit ko parang wala pang lakas nun. Kaya sabi ko, pag nakatalikod, kumukross-cross yung kamay ko eh. So yun, kaya marami tayong mga learnings from our experience in the past. Merong mga hard ways nating natutunan. Kaya naman, we would like to share it sa mga Gen Z ngayon. Basically, we're going to share our personal experiences in different areas ng buhay natin at kung ano yung ma-advise natin sa kanila. Hindi naman sa nagpapaka ano ba? Galing-galingan. Galing-galigan at yung mga DJ sa radyo na nagbibigay na advice. Hindi naman sa ganon. Pero, napagdaanan na natin yung stages ng buhay. Yes, di naman sa parang ganun na nga. Pero kasi, kagaya ko na naging single, nagtrabaho sa corporate, ano pa ba? Ayan, naging misis, naging nanay, naging negosyante, naging... Dami mong dinaanan. Ang dami. So, yun. Ako isa lang simula pagkabata, tumanda. Ganun lang. Sabi, ganun ba yun? Ang dami mo na-skip. Uy, pag may na-skip ka sa development, meron kang special needs. Anyway, alright. So first, nating pag-uusapan, things we wish we knew earlier. Okay. So ano bang sample? Sabi dito sa topic natin, you don't have to figure everything out in your 20s. Totoo naman. Yes, totoo yan. Ikaw ba, anong buhay mo in 20s? 20s, I'm starting to build my career. Same. As early kasi as 18, nasa radio na ako eh. So nagsa-start na ako mag-radio nun. So nung pumatak yung 20 ko, medyo nandun na ako, nagtatrabaho na ako while studying. So meron na akong, actually hindi siya, I don't consider it as work during that time. Parang for me, it's a passion. It's what I love to do. So, nag-enjoy ako sa music, of course. So, everybody knows siguro naman nakakakilala sa akin. I really love music. So, nandun ako sa part na yan. During my 20s, I'm starting to build my career. Sinubukan ko yung iba-ibang mga trabaho. Pero, parang bumabalik ako doon sa as I grow old.
na-realize ko na or nabibuild yung career ko around music and radio. So yun. Kaya yun yung mga ginagawa ko during that time. Ikaw ba? Ano ba yung 20s ka? Ano bang meron ka? 20s, ako nasa hotel ako eh. Natutulog joke lang. Check-in pala. Hindi, na ako. Buhay hotelier na ako during my 20s. Ano age ka niya nandyan sa hotel? 22. Kuya, 22 years old, hotel manager na ako. Oh, I okay. was the youngest hotel manager nung buong hotel chain na pinagtatrabahuhan ko. Actually, guys, nung nag-aaral pa lang ako, talaga, parang gusto ko pag nag-work ako, gusto ko boss ako. Ganon. Ay, Talagang, boss. oh, hindi bossy. Gusto ko yung manager, yung madam, ganon. Ah, ay, madam, Ganon madam talaga. talaga. Oo, madam-madam na talaga yung gusto ko para sa sarili ko. Before pa lang. Gusto ko Okay. yung parang dinivision ko yung sarili ko na yung strong and independent woman. Ay, taray. Ayoko yung ginagawa mo, mga ganon. Hindi naman ganon. Kundi, parang, parang, paano ko ba sasabihin yun? Parang, ako yung kahit na, pero in a Be relationship ka rin ako freedom to during that be time eh. freedom to do and to decide. Yes, and to buy lahat ng gusto ko. Materialistic yun. Kaya naman pala. Saan ba si Madonna dito? Material girl na IP natin. Eh, pero kasi parang, hindi kasi bakit ganun yung mentality ko, kuya? Dahil galing akong probinsya. Tapos pinag-aral ako ng mama ko sa Manila. So, kailangan, hindi naman kami ganun kayaman. So, kinakailangan, gusto ko, pagkatapos ko mag-graduate, kaya ko nang suportahan yung sarili ko. Hindi na ako manghihingi. At Okay. least yung lahat ng luho ko. Kasi wala pa naman akong bubuhayin dahil single ako. At least yung kaya ko na yung sarili ko. Maging Mm. independent na ako, yun. So, kaya during the first stage nung career ko, well, kasi bumalik ako sa probinsya eh. And Mm. siguro, one thing na nangyari sa akin sa pagdating sa sa career ko is hindi talaga ako namili kung ano yung trabaho na meron. Hindi siya mag-work sa iba, pero mag-work din siya sa iba. For example, sa akin nag-work siya. Like yung course ko nasa communications, pero nauwi ako sa hospitality and tourism. Mm. Maybe because kasi during that time, driven ako na gusto ko na magkaroon ng career. Yung career talaga and position, na magandang position sa career ko. Kaya talaga during the first year nung trabaho ko sa hotel, bibu-bibuhan talaga ako. As in, Mm. all out talaga. Wala akong pinipiling trabaho, wala akong pinipili na Hindi oras until now, ko. ganyan ka pa rin until now. Oo nga, no. Parang Diba? nananalaytay na talaga siya sa Yeah. katawan So, ko. I'm very workaholic. Siguro, I think, for me based on my personal experience, well, depende rin kasi sa upbringing and sa status of life that you have. Ako kasi, hindi ako namili ng trabaho dahil kahit anong dumating sa akin na opportunity, it's because, yun nga, gusto ko na maging independent, lalo pat pagdating sa financial needs ko. Ayoko nang mm. umasa. So, wag masyadong maging mapili sa trabaho. Hindi naman din ibig sabihin yung first job na malaland mo is yun na siya all throughout. Depende pa rin Also, yun. yes, Pwede ka totoo yan. mag-gain naman ng experience kasi. 'Di ba? So, wag masyadong planado yung buhay natin. It's okay to have a vision or dream, pero sige lang muna. Sa early stage, after you graduate, okay lang kahit ano muna yung experience na makuha mo, magain mo. Well, kasi sa lalaki iba eh. You are passion driven kasi eh. Mm. Yeah, totoo naman.
Mhm. Well, you start building kasi your life during your prime, 'di ba? Mhm. So, hindi as early as yung iba nga diyan 18, 'di ba sa States, 18 bubukod ka na. Wala ka Mhm. na sa mga magulang mo, you finance for yourself, you do your thing kasi they consider themselves na matured na during that time. Mhm. Kasi siyempre nasa Pilipinas tayo and we grew up ng yung close family ties na sinasabi. Yeah. So, hindi siya gano'n ka-evident sa atin. Pero now, actually, people are, especially yung mga kabataan ngayon, parang gano'n na yung gusto nilang i, tawag dito, i-manifest sa mga buhay nila. So, they wanna live on their own once na once na tumapat na sila doon sa edad na yon, ako na, bahala na ako, bibili ako sarili kong bahay, condo, or whatever. Mag-apartment ako kung medyo nasa probinsya ka. I wanna live on my own. I wanna experience na ako lang sa buhay ko. Which I did also during that time. Nung panahon ko, I also came to a point na I want to live on my own. I started, nagsimula yan syempre sa loob ng bahay, di ba? Yung may sarili kang kwarto, parang yun yung mundo mo. Ito lang, ito, pag nasa kwarto ka, turf ko to, walang pwedeng gumalaw ng mga Mhm. gamit ko, walang ano. So may momentum yun. And then eventually you want to go out of the house, you want to build your own. Minsan, ma-pride tayo, ay, ayoko na humingi sa mga magulang ko, ako na lang yung gagastos. And then I came to a point na I have to go out of the country kasi gusto ko rin na ma-experience yung buhay sa ibang bansa tapos nang ako lang I decide on my own. So that's on my 30s already. So parang ano siya, it's a path na parang sometimes you have to go with the flow pero meron ka rin dapat ina-eye or may visualize ka sa sarili mo as somebody na you want to by this age ba napapag-usapan yan di ba? At this age dapat may asawa na ako. At this age dapat meron na akong pamilya, may mga anak na ako. At this age dapat yung may sarili na kaming bahay or whatever it is. Or financially stable na ako. Yun yung mga goal natin di ba? So, but hindi yun hindi yun dapat kasi pressure sa atin. Again, yung point number 2 natin dyan actually is failure is normal. 'Di ba? Hindi siya kapag kami pumalpak doon sa mga plano mo, hindi nag-materialize. Ibig sabihin, it's not for you. And it doesn't mean that you have to stop. Sometimes, kaya nga ako I always go, sabi mo nga, ang mga lalaki, we always go for passion. So, if you love what you're doing, if yun talaga yung gusto mo, you better pursue it. Kasi alam mong, meron akong thinking kasi na pagka-passion mo, parang nothing can go wrong. It will be evident in your life. Mangyayari talaga yung mga bagay-bagay. Kasi yun yung passion mo. Malaking factor yun. Pero wag tayong matakot, lalo na sa mga nakikinig sa atin ngayon, mga Gen Z. Huwag kang matakot na pumalpak or magkaroon ng mishap sa buhay mo. Kasi uh, everything happens for a reason. And you learn from the mistakes and from the failures that you Mhm. realize. Matututunan mo rin naman yan eh. Eventually, you can use it. Yung mga failure na, kaya pala pumalpak ako dito sa part na to kasi ito yung mga mangyayari in the future. So, wag nating, wag nating, tawag dito, um, pabayaan na it will put you down just because. Yun. True. Ikaw ba? May ka na rin ba? Well, Ay, wala. well, Perfect. iniisip, oo, perfect ako eh.
Wala masyadong failure. Sobrang perfect ang life ko. Charot. Going back, habang sinasabi mo, ba nakikinig ako sa sinasabi mo kanina, nagkaroon ng opportunity kasi na nagkaroon ng job opportunity na related sa course ko. And then, Okay. pero parang hanap ko kasi is part-time lang, something ganon. Pero to cut it short, hindi siya nag-pursue. So sabi ko, bakit kaya? Parang gusto ko sana ng mag-transition. Kasi nga nasa hospitality ako. Gusto ko mag-transition na sa media kasi yun yung course ko. Pero during that time, hindi siya nag-pursue. So parang nakapasa ako sa exam, lahat na ng mga ano tawag dito, VTR ng pinagbasa ako ng news, nag-ano ako, parang ang tawag doon. Kasi Audition. audition, ganyan. Um, Kasi parang ang nangyari is gusto ko sana sa radio lang. Ayoko sana nakikita ako. Tapos parang gusto nila ako ilagay sa news. Pero parang during that time, parang hindi ko pa kayo magpaka-serious mode sa news. 20s lang ako noon, 22. Yeah, 21 pa lang ako noon. Kaya sabi ko, hindi ko siya tinanggap. And then, I really thought na parang end of it na, hindi ko na magagamit yung pinag-aralan ko for 4 years. Siyempre, nanghinayang din ako kasi nag-spend din kami kahit papaano for my college. Tapos, yun nga, hindi pa rin nawala yung chance na yun. Nagkaroon pa rin ng opportunity during pandemic nung nagkasama nga tayo sa radio. And even yung ginagawa ko ngayon, it's now related sa pinag-aralan ko. So, it's okay. Siguro be patient as well. Be patient lang. Kasi during naman nung time na wala pa ako sa media, nagkaroon ako ng network. Lumaki yung network ko eh. Marami ako naging kakilala. And kung hindi ako Mm. nagpunta sa industry na yon, hindi ko rin nakilala yung asawa ko ngayon. 'Di ba? So kaya Oo. yung sinasabi mo may reason talaga for everything. Kaya you just have to be patient. Sige lang. At least may natututunan ka diyan kung nasaan ka man ngayon. Marami kang nakikilala. At ako very particular talaga ako sa networking, boys. Kasi sa hotel, marami kang nakikilala, lalo na nung nasa front desk Yes. ako. Marami ako Yeah. nakikilala mga tao. Marami actually kumukuha sa akin na trabaho. Pero at least, alam mo yun, marami kang network, marami kang connections that you don't have. Ganon. And dapat Ayun. malaman natin na ano na ang mga bagay-bagay hindi nangyayari yan overnight. True. Oo, so minsan it entails patience and hard work kasama diyan. So hindi siya unti-unti yan. If sabi nga 'di ba may tatlong bagay daw, si God merong yes, no, tsaka wait. So pag hindi pa panahon, may tamang panahon for that. So kung talagang Amen. para sa'yo. Yes. Ikaw, Basta ganyan ibigay yun. mo yung, yes, basta ibigay mo yung best mo kung nasaan ka ngayon. Bigay mo Yes, lang yung so best mo. yan, totoo yan. Very good. Yes. And dahil dyan, actually, since pinag-uusapan na natin yung career, our next point actually is about career. Speaking of, nasabi ko na kanina, passion versus practicality. Ikaw si passion, ako si practicality. So, going back, dito na tayo sa career and hustle reality check. Ito, passion versus practicality. Generally kasi, inunahan ko na, no? Well, based on experience din, kaming mag-asawa, yung mechanics namin pagdating sa pagpili ng job. And you know that very well. Yung lalaki kasi generally, very, passion driven nga. Para nakamit, Mm-mm. ayun. Parang kung ano yung gusto ninyo, ano yung magpapasaya sa inyo. Kami kasi, most especially kapag magulang ka na, parang you are very practical. Doon ka sa magka-reswell. Pagkano ba yung pinag-uusapan natin dito? Ganon. 'Di ba? Mm. Pero dumarating din ikaw sa stage ng buhay mo. Well,
ako unti-unti nagka-transition ako doon because siguro ano na rin, adulting na rin. Like, hindi na lang lahat about pera-pera. Minsan gusto mo rin ng, at least you have the basic. Tapos, meron kang peace. Yun. Yun siguro yung, ako for me, yung mabibigay kong piece of advice sa mga Gen Z na also, pagdating din sa career, huwag nyo masyadong in terms of health, huwag niyo masyadong bugbugin yung sarili niyo ng 20s, 30s. Yes, wala pa kayong mararamdaman yan. You really feel strong. Lahat talaga ng trabaho, papasukin ninyo. Lalo na ngayon, maraming mga job opportunities ngayon sa mga even hindi pa graduate. Kasi 'di ba may VA na, mga virtual assistant. And Ay, hindi naman yun nire-require ng hindi yun nire-require ng diploma. Kailangan graduate ka. So, um, you take care of yourself also. Yung health ninyo. Kasi ngayon, maybe wala pa kayong nararamdaman. But siguro pag yes, tumungtong na kayo ng late 30s, 40s, nako, doon totoo na yan. manifest lahat ng ginagawa niyo sa katawan ninyo ng 20s and 30s. So, Yes. lang, pwede naman combination of both kasi nga, swerte ngayon, Gen Z ngayon, mas marami silang options. 'Di ba? If, Pwedeng may if, mag, passion-driven, merong if, practical. yes, actually, if magko-combine yung dalawa, that's perfect. Na you're doing your passion at the same time you're earning from it. Malaking bagay kasi yun. Hindi siya, mas masarap magtrabaho ng ganun. Kasi pag passion lang yung binigay mo, actually nandun yung mga part na yung motivation mo nandyan, yung potential mo for long-term happiness. Yan yung mga kasama ng pagiging passion-driven, no? Ang consequence niyan, pwede ka um, ma-drain, pwede ka ma-burnout, pwedeng mag-cause ito ng financial instability. Kasi, oo, ginagawa mo yung gusto mo, pero hindi ka naman nag-generate ng income. So, medyo mahirap yung sa part na yun. If you can do that both, yun nga yung sinasabi natin, yung may balance ka between passion and practicality. Um, mas maganda yun. Yung passion drives fulfillment. 'Di ba? Parang, uy, I'm so passionate with this, or this is what I love to do. This is what gives me happiness. Yung practicality naman, it ensures financial stability. So kung magmamatch yun, perfect. Ang sarap ng ginagawa mo kasi ganito. I remember yung pamangkin ko, si Nico, and yung girlfriend niya si Nikki. Ang ganda ng pangalan nila, di ba? So, si Nikki and Nico are both coffee drinkers. They love coffee so much. Especially Nikki, talagang grabe yun. Parang, when it comes to coffee, she knows. So what they did, they opened up a business na coffee shop. So can you just imagine na if it will come to a point na it will generate them income and they love what they do, nagbubrew ka ng coffee kasi ako, I also love doing that. Sabi ko nga, through yung time nung DJ ako, nasa radio ako, may nagtanong sa akin before, sabi niya, why are you doing it? Bakit ginagawa mo yung pagdi-DJ? Ang sa akin kasi, I want to make people happy through music. Whenever I get the chance na bigay sa kanila, like, ano ba, magre-request sila, magpapatugtog ka ng kantang gusto nila. I know how it feels. Kasi once, ganun din ako na kapag
Pag nasa radio ka, di ba, makikinig ka ng DJ, magtatawag ka, yung mga panahon na yan, di ba, mga request or text or whatever it is. Pwede paki-play itong song na to. Once na-play, you feel happy about it. So, ganun din yun. Parang, yun yung nagdadrive sa akin. Why am I doing it? Kasi, nakakapagpasaya ako ng tao at the same time, yung pagpapasaya ko sa ibang tao, nakakapagpasaya sa akin. That goes also siguro kay Nikki and Kiniko. Kapag nagtimpla sila ng kape, na deliver nila ng tama, maayos, masarap, and practical yung ingredients and all that, nakakapagbigay ng joy sa ibang tao. So, and at the same time, if it generates income, mas maganda. 'Di ba? So, if you can have both, mas maganda yun. Mas okay talaga yun. Totoo. Yun. Ako siguro, kuya, masasabi ko about having both yung passion and practicality. For me kasi, or siguro naman you agree sa akin na pareho siyang importante. Sabi ko nga yes. kasi kung passion lang, may mako-compromise. Ako kasi parang kung babalikan ko yung during my 20s hanggang ngayon, depende din kasi sa need mo and depende sa actual situation or status ng buhay mo. Before kasi, pag wala pa tayong ganun wala pa tayong independent, or dependent, sorry, wala pa tayong mga dependents, wala pa tayong sense of responsibility, more on passion Kid. driven lang tayo. Yeah. Yes. And I totally agree. Kasi nga, no, kahit na hindi ko naman course yung nasa hospitality industry ako, kasi nag-enjoy ako sa ginagawa ko, yung rendering customer service. Parang to the point na dumating din ako sa stage na nung nalagpasan ko na nandun ako sa actual ground is I conduct training na, sinishare ko na kung papaano mag-provide ng excellent customer service sa mga tao. Kaya, pupasok doon parang, nakita ko lang yung next points natin, no? Pag passion-driven ka rin, parang ang tendency magiging loyal ka kung nasaan ka. Kasi, nag-enjoy ka sa ginagawa mo at hindi ka mababurn out. Diba? Mhm. But, for me, okay siya if nasa stage ka ng buhay mo na you live alone. 'Di ba? Parang you live for yourself. Pero kapag meron ka na kasing mga binubuhay, kailangan mo ng pasukan ng practicality. Yes. What's good about in this generation, they have opportunity to have both. Like for me na lang ha, ako lang na-realize ko yung status ko ngayon. I have both. Pero ilang taon na ako? 37 na ako. 'Di ba? Pa-40s na ako. So kaya hindi mo man siya makuha ngayon, kung nasa 20s ka man ngayon, hindi mo man siya nakuha, darating ka sa point ng life mo that you can have both. Like for me, meron ako talagang full-time job na hindi ko naman masabi na I'm 100% passion ko yun. Pero yun ang bread and butter namin. 'Di ba? Yeah. Yun doon ako kumukuha ng pang-support ko sa passion ko. Yun. So, Yeah. but nandito na ako sa stage na yun. Kaya, hindi man natin yan makuha during the 20s, during maybe early 30s, kasi ako nasa late 30s na, still, you can have both worlds na you are doing your passion and at the same time, nagiging practical ka rin pagdating sa mga needs mo. Which Yes. reminds me, Mm. medyo konting segue lang kasi naano ko lang na sometimes kasi when we get frustrated, we come to a point na you wanna give up. You want to just end everything. Alam mo yun? So parang ayoko na. Lalo na yung mga generation ngayon. Parang medyo depression kicks in. So that's another topic. Pero what I'm trying to point at is that when that time comes, sana let's learn to um,
look ahead na may darating yung oras na this might not be the time, pero darating yung oras na pwede mo ma-achieve at makuha yung mga bagay. Just don't give up. Yes. Especially yung mga nakikinig sa ating Gen Z ngayon. So, wag kang mapagod kaagad. Madaling sabihin sa atin yan. Tama? Kasi we don't feel that, or siguro hindi tayo darating. Dumating din naman ako sa ganung point. Pero ang key siguro doon is that um, give yourself a chance. At wag mong sukuan agad yung mga bagay-bagay na dahil na-frustrate ka or somehow nape-pressure ka sa paligid mo, sa mga tao, sa your family, your friends, na parang, oh, bakit sila successful na? Ako hindi pa hanggang ngayon. Or yung family ko, they're looking forward na makatulong ako sa kanila and I still can't do it. So, let's not be frustrated. Sana dumating tayo sa point na hang on, kaya mo yan, darating ang time. Katulad mo, katulad ko, sinasabi mo you're in your late 30s already. Hindi naman agad-agad successful ka at this point eh. O, meron kang peak ng career mo. O sige, halimbawa ako, I would say na yung peak ng career ko when I was 27, 28. So yan yung kinoconsider ko na peak ng career ko. Parang I reached yung gusto kong mangyari sa radio. So I became a program director of ng radio na pinagtatrabahoan ko dati. And then, I was given a chance and opportunity to manage a radio station eventually. So, parang na-reach ko yung gusto ko doon sa part na for the glory of God. Na-reach ko yun sa part na yun, pero hindi siya agad-agad. It entails time, dedication, passion again, and eventually papasok yung practicality, yung stability ng finance. Kung katulad niyan, halimbawa nagsimula ka sa ordinary DJ, I'm speaking for myself, hindi naman gano'ng kataas ang sahod, 'di ba? Pero nag-level up ka, naging ganito ka, nagkaroon ka ng position. So it pays. Kasi ginagawa mo ng tama, and sabi nga nila, yung common thing na wala kang inaapakang tao. So, ginagawa mo lang because you're doing it and you love what you do and you give your best in everything. Yun, mga ganung bagay pa. Totoo. May tayo eh, may kanya-kanya tayong pacing. Hindi mo pwede i-compare yung pacing mo sa iba. Kasi iba-iba yung status ng life natin eh. Yeah. Yun nga, again, things doesn't come overnight. It's not. Baka akala natin, ay, in a snap, okay na. Tomorrow, kapag ka naging ganito ako, ganito na kagad ang kaperahan ko. Hindi. True. Slowly, surely, sabi niya. And mas masarap i-celebrate kapag na-endure mo yung process. Yes. Hindi yung one time, big time. Di ba? Parang, Yeah. parang ang sarap ng pakiramdam. And speaking of that, pinag-uusapan natin yung mga sweldo. Ito, hindi ako expert dito. I'll be honest, during my 20s, 30s, hindi. Pagdating sa pera. Yan. Ako to si deserve ko to, mindset. Ay, ganon? Oo. Ever since 20 years old ako, hanggang ngayon, deserve ko to. Lately lang yung deserve ko to. Oo nga kuya, masinop ka sa pera. Pero kasi, pag gumastos ka naman, one time, big time din sa gadgets. Ganon. Ako siguro, hindi, yun nga no, hindi rin naging maganda yung finances ko nung 20s. Magastos ako. Ang na-learn ko naman during this time, mas na-value ko yung pera na pinaghirapan ko is
maging mindful sa lahat ng mga expenses. Though hindi pa rin ako perfect, marami pa rin ako mga failure that. Pero may conscious effort na. May conscious Right? effort na maging maging mindful sa mga binibili-bili natin. Like, minsan kasi sabihin natin, 100 plus lang naman. Kape. Example na lang, kape. 100 plus lang naman yan. Pwede ka naman magtimpla bahay. Kaya nga, marunong naman ako. Espresso naman ako, sponsored by DJ Brian. Dinala ko pa dito sa Sikihon, di ba? So, kaya sabi ko, yung mga ganong effort na ako na lang gagawa kaysa bibili pa ako sa labas. Minsan kasi parang nakasanayan na lang at out of convenience na lang na bili na lang. Di ba? May magandang packaging and all. Pero, yun lang siguro ako. Kasi hindi ako expert dito, kuya. Ikaw? Alam mo, may mga nakikita ako, may mga na mimit akong tao na Gen Z, and they're very conscious when it comes to money. So alam nila how to take care of probably well, these people are those who study about it. Nakita ko yung isang kaibigan ko na Gen Z. Nag-aral talaga siya, nagbabasa siya, na nakikinig siya ng mga podcast na it will help him to be financially liberated. So, nakita ko yun, yung debt, yung savings, kung paano, kung meron siyang emergency funds, meron siyang mga ganun. So, yung mga ganung bagay, we also learn it along the way, pero sana kung meron kang, kung mag-effort tayo to read and to learn from the experts, na yung mga magagaling na talaga, or na nakita mo na, ay, o nga, no, tama yun, yung simpleng kape. Simpleng kape. Bakit kailangan bumili? Kanina lang I was talking to a friend kasi meron siyang reveal na ba? Sige, sabihin ko lang. May nakita tayo, minilabas na naman yung Mansanas na bagong laptop. Oh. 'Di ba? Ganda, colorful. So, syempre, mag-update ka na naman. Hindi, wait lang. Pang estudyante and all that. Ngayon, meron akong friend na nasa States, yung ate niya. Tapos, sabi ko, uy, baka mas mura doon yung laptop na to, ganyan. Pwedeng patanong, tinanong niya na and all that. True enough, parang mas mababa siya ng mga less than 10,000 sa presyo dito sa Pilipinas. So medyo pwede. Parang, antena ko gumanon-ganon ulit. But then, I realized this morning, sabi ko, parang with everything that has been happening around us, what's going on with us, hindi siya practical kasi ganon-ganon yung economy natin ngayon. So medyo hindi mo na siguro dapat. So sabi ko, sinat ko siya. Sabi ko, about what I ask you regarding this, siguro pending muna kasi I think we have to prioritize our needs versus our wants. Diba? Sure. Kahit nag-survey lang ako. Survey lang. Mura pala. Good. Good for you. Oo. Tsaka, sabi ko, anyway, meron pa naman akong ginagamit. Meron naman akong ganun. May... basta kuya, pag mag-update ka, huwag mo akong kakalimutan, ha? Actually, tapunin ng mga luma mo. Ulit sa akin. Oh. Pero, sabi ko, hindi, ayoko magpatukso. No. Okay. Yeah. So, yan. All right. So, at this point, ano naman tayo? News break naman tayo. Cheers naman sa mga kape dyan. Okay, sige. Let's have a news break. Magandang araw, narito ang inyong news break. Hatid sa inyo ang mga napapanahong balita na may direktang epekto sa araw-araw nating buhay. Nagsimula na ang isang nationwide transport strike
na pinangunahan ng grupong Piston bilang protesta laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at sa umano'y kakulangan ng sapat na suporta para sa mga tsuper at operator. Ayon sa Piston, mas dapat daw na suspindihin ng gobyerno ang value-added tax or VAT at excise tax sa produktong petrolyo, imbes na magpatupad ng fare hike. Para sa kanila, hindi sapat ang pagtaas ng pasahe or pamasahe para matugunan ang tunay na problema, ang patuloy na pagmahal ng krudo. At samantala, may ilang transport groups naman ang nagpahayag ng pagkadismaya sa desisyon ng gobyerno na ipagpaliban ng fare hike. Ayon sa kanila, kahit dagdag na piso lang sana sa minimum fare, ay malaking tulong nga para sa kanilang araw-araw na kita. Sa gitna ng tumataas na gastusin, hirap na raw silang kumita ng sapat para sa kanilang pamilya. Bilang tugon, nag-deploy ang pamahalaan ng libreng sakay sa ilang apektadong lugar upang matulungan ang mga commuters na naapektuhang transport strike. Ayon naman sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, minimal lamang ang naging epekto ng strike sa kabuuang daloy ng transportasyon. Ngunit para sa ilang pasahero, ramdam pa rin ang abala at dagdag hirap sa pagbiyahe. Sa mas malalim na usapin, ipinapakita na sitwasyong ito ang patuloy na hamon sa pagitan ng kabuhayan ng mga tsuper at karapatan ng commuters sa maayos at abot-kayang transportasyon. Para sa ating mga tsuper, ito ay usapin ng sapat na kita at dignidad sa trabaho. Para naman sa mga pasahero, ito ay usapin ng accessibility at affordability ng public transport. Sa huli, parehong sektor ang nangangailangan ng makatarungan at pangmatagalang solusyon. Patuloy nating tutukan ang mga susunod na development sa isyong ito. At yan ang ating news break. Manatiling updated at makialam sa mga usaping may kinalaman sa ating karapatan at kabuhayan. Ayun. True. Apektado ka ba dyan? 100 na. 100 na diesel dito. Dito 110, 113. Oh. What happened to Malantaya? Charot. Diba dyan lang yun? Anyways. Yeah. At So least malamang, abangan natin, mukhang tataas pa lalo. well, kapag fuel naman talaga tumaas, lahat tataas. That's exactly the point. Like, paano na? Like, dito, well, apektado pati kuryente, pati mga pagkain. So, sunod-sunod na yan. Taas na yan lahat. Kaya I this hope is the right time na maging mindful tayo sa spending natin. Exactly. Kaya kailangan Yes. that's what I was talking about kanina. Sabi ko, parang hindi siya practical. Mhm. Even travel, parang hindi siya ngayon. Even if you want to take a break from all the chaos of your daily life, parang hindi siya practical to do it. Alam mo ba kung magkano na ang pamasahe sa eroplano? Ah, yeah, may nakita akong post. Nasa 9,000 na ang minimum. One way. Paano pa ako uuwi dyan? Domestic flight. Unless nakapag-book ka ahead of time. Advance. Yes. May lumabas na piso fare pero mura pa din siya. Yung piso fare ng isang airline. Actually, tinitingnan ko yung yung mga airline. So, sometime June, July, medyo mababa pa ng konti. Mm. Pero as the day progress, alam naman natin na mas lalong tataas yung mga presyo. Sana matapos na talaga yung guerra. Yes, yan. Actually, lagi ako nagpe-pray na sana malagpasan yung everyday nating mga, mga challenges, expenses, makausad ba sa araw-araw. But sometimes, So, nakalimutan natin ipag-pray na matapos na yung gera kasi yun naman yung cost ng lahat. So, if you have time, yan, ipanalangin natin yan. So, change topic muna tayo. Ito, as DJ, siguro mas experience ka rin dito sa akin. Relationship and boundaries. uy, paano man nasabing aray mo? Paano man nasabing DJ, nag-DJ Brian, ano po bang ma-advise nyo?
May ganun ka ba Ah, okay. before? Meron kaming before meron kaming program na Let's Talk for a Change, which Oh. is very, very good actually. So parang ganito, parang conversation type, and we tackle about certain topics. Mostly, ang favorite ng mga radio listeners are relationships. Yeah, love. Ay, hindi na pala ganyan. Pag ganito, kapag Gen X saka millennial. Yung Gen Z, Okay. Ano ba? Ikaw, umpisahan mo siguro. ako marami ako sa red flags. Pero hindi man, kasi di ba may isa lang akong ex, para lahat na ng red flags na sa kanya na. Sa kanya na. Ako siguro, masasabi ko lang, relationship, um, boyfriend-girlfriend muna tayo. Kapag hindi mo naman nakikita yung sarili mo na mapapangasawa mo siya, itigil mo na. Wala Wag ka nang na. magsayang ng time. So, laro lang. O, siguro ako kasi during that time, kuya, since first boyfriend ko yun, and parang fourth year na ako nun eh, pa-college na ako. For the sake lang ng pressure lang, at saka yung, alam mo, for the sake na dapat that age, at least in a relationship ka, yun lang, ganun lang ako. Actually, kaya ako di siya sinagot dahil paalis na ako ng Palawan, mag-aaral na ako ng Manila. Ganun lang, for the sake lang na at that age, in a relationship Meron ako. ka Yan lang relation. yun. Pero yung attitude, yung buong entirety ng relationship, hindi ko nakikita na siya din yung mapapangasawa ko. I mean, kung nag-propose siya sa akin, hindi din. So, for me lang siguro yun yung naging reason ko and nasa ibang lugar naman ako. And pagdating naman sa setting boundaries, paano ba? Hindi, setting boundaries kapag married naman na yung status mo. Um, Pagdating sa family and friends, hindi ko alam, kuya, kung meron talaga kaming specific boundary Boundary. pagdating sa family and friends. Kasi alam mo naman, 'di ba, very open house na kami, 'di ba? Pagdating sa family and friends. Siguro sa'min lang, yung status lang namin ng mag-asawa ngayon, wala kami masyadong gano'n ka-clear na boundary. Siguro because alam namin yung mga boundaries na lang din namin as individual. I don't know if nagme-make sense yung sinasabi ko. Pero wala talaga kaming specific na boundaries. Like, yung bahay namin is na kasama ko yung mother-in-law ko. Wala naman. As long as may available time, may available resources, we share. If wala, wala. Ganun lang siya kasimple. Ganun lang kasimple. Ikaw? Um, Paano ba? Siguro red flag, no? One major red flag for me is parang in relation with boundaries also. Yung they demand your phone, your email, your social media for passwords. Medyo red flag sa akin yun. Parang these are boundaries also that you need to define. Why would you do that? Bakit? This is my personal space. Hindi dahil nasa relationship tayo, ay lahat parang, sa'yo na lahat or okay na lahat. I, Sometimes you have to define it at the beginning of the relationship. Hindi kasi siya, not unless na okay lang talaga sa'yo. Kung kayong dalawa yon, or what if ganito, red flag kasi ito eh. Halimbawa, tayong dalawa in a relationship. I demand for that, pero ikaw hindi. Yes. So, hindi mutual. Not unless, o sige, open tayong pareho ha. You can check my phone, I can check yours. So, pero, kung hindi ganun yung status, that's a red flag. Kung Kung hindi hindi kayo, agree ang both parties. kung hindi Yes. ano. So, parang ako, for me, that's too personal. Kaya ayoko rin ng, even yung mga sa friends, hihiram yung telepono ko, and you know, yung mga ganun bagay. Kasi
Kaya pala, yung telepono ko minsan, may mga picture mo. May mga selfie Oo, ka sa cellphone ko. diba? Parang it's a personal space. That's one red flag. And you have to set boundaries in connection doon sa mga ganung bagay. So, um, what else? Also, if I may add sa, i-connect ko lang sa sinasabi mo, Kuya, Yes, yes. is kahit naman na in a relationship ka, kahit na mag-asawa, dapat hindi nawawala yung identity mo. Yes, totoo Ako, yan, very oo. important yun kasi na dumating ako sa point ng buhay naming mag-asawa na gano'n, na nawala yung self-worth ko, which is our point, no? Another point, yung self-worth ko at naghahanap na ako ng validation sa asawa ko. Siguro during yun ng postpartum, nung Oh, second born namin, parang ano siya eh, nagdo-domino effect, nawawala na yung, pag nawala kasi yung identity mo, nawawala yung self-worth mo, tapos kung ano-ano na lang negative yung mga naiisip mo. yes. So, Kaya importante na para ma-gain mo yung identity mo, hindi mo siya mawala, hindi ma-gain, sorry. Para hindi mo mawala yung identity mo, try to do something na yung ikaw, yung para sa'yo. Ibabalik tayo dun mhm. sa kanina na sinasabi natin, something that you are passionate about, Passion. something na you are happy doing. I think Yeah. yun din yung isa sa mga boundaries na Mhm. kailangan nating iset kapag in a relationship tayo. Like, ako meron ako mga ginagawa ng mga bagay na hindi ko na kinukonsulta sa asawa ko. Kasi basta as long as alam niya naman na dahil I'm very Yes, passionate and, about as it. long as you still respect him out of what you're doing, 'di ba? Kasi kung beyond doon na walang respeto or walang halimbawa, hindi mo sinasabi kasi makakasama sa relationship mo, that's a red flag, 'di ba? Pero kung you're doing it dahil bakit nga ba? Bakit ano? Dahil gusto Well, dahil I'm doing ay it because napa pero as long as yun nga, hindi nako-compromise yung relationship niyo with one another, okay lang yun. siguro sa stage kami ngayon na kapag may ginagawa ako, hindi na ako nagsisik ng okay lang bang gawin ko 'to, kundi naghihingi ako ng advice. Anong opinion mo about sa ginagawa ko? Anong tingin mong ma-improve ko? Ano yung maganda ba siya? So, nasa ganong stage na kami. So, yun, still do something na magpapa-happy sa'yo. Sabi nga nila, 'di ba, always fill your cup para kung ano man yung fini-feel mo sa sarili mo, you are happy, yung sinasabi nating self-love, self-care, yun din yung magma-manifest sa'yo, yun din yung lalabas sa'yo. Yeah. Alright. And speaking Other of that, mhm, yes. Sige, go ahead. iko-connect ko lang. Kasi actually na-mention mo na rin siya kanina about mental health and life pressure. Okay. Yeah. Yan. Ikaw, Kois, ano bang experience mo about that? Or someone you know? Mental health. I yung depression na yan kasi that's really real. Sometimes kasi nane-neglect ng mga tao na hindi nag-iinarte lang yan and all that na parang not unless you experience it personally or somebody from your circle experience it, saka mo lang masasabi na talagang totoo nga talagang depression. I came to a point when I lost my father. Dumating talaga ako sa point na gano'n, parang nag-withdraw ako sa maraming bagay. Ayoko ng crowd, ayoko ng kasama. As much as possible, gusto ko I just wanna be alone. Mga gano'ng bagay. So, hindi siya madali, hindi din siya like someone very close to me is also at that point up until now for so many years already. So hindi siya gano'n kadali i-cure. I hope na when we know somebody and we know somebody na experience yung mga gano'ng bagay, I hope
we will be there for them, not to ridicule or to pressure them. Hindi, kaya mo yan. Kasi yung mga simpleng ganong bagay, sometimes it adds pressure sa kanila. You have to know the right term kung paano mo i-address yung mga ganong bagay. Sometimes, just talking to them and just being with them, or Listen. yun, yeah, yun, totoo yan. Pakinggan mo lang sila. That's enough for them. Na parang, may nakikinig sa akin, or merong, I, I know someone na po pwedeng lapitan when I need someone to talk with, or minsan hindi mo alam kung paano na yung nararamdaman nila na they're hurting themselves, or they're at the point na they wanna commit suicide already. So yung mga ganong bagay, hindi siya, I tell you, hindi siya madali. Hindi True. talaga. So when that time comes, or pag may nakita dumating sa'yo, or meron kang mga kapamilya or friends, I hope na you'll be there to support and to love them more because they need it more. Totoo Yun. yun. Actually, guilty ako doon sa sinabi mo na unless you experience it. Ako kasi dati ang mindset ko dyan, it's only the mind lang naman. I mean, Yeah. kontrolado mo naman yung utak mo, pero hindi eh. Pag nandun ka na sa situation, may mga feelings ka and meron kang mga pumapasok sa isip mo na hindi mo makontrol. So, True. ako kasi, parang ang ginawa ko is bumalik lang ako sa core ko. I know meron ako nakalimutan, meron ako na-neglect, and that is my intimate relationship with the Lord. Kasi nga, I'm very occupied sa lahat ng mga responsibilities na overwhelmed ako. May mga stage talaga tayo ng ganun. Kung ikaw, kuya, yung loss ng father mo, ako siguro yung motherhood, tapos during the time it's pandemic. So, nagpatong-patong. And dahil nga wala kang time para sa sarili mo, kaya importante talaga yun. At hindi mo pwede yung isisi sa ibang tao. At at Yes. the end And of I the hope, day, yeah. Sige, go ahead. kasi at the end of the day, ikaw ang makakakontrol ng sarili mo. You cannot control other people around you, but you always have control for yourself. And when that time comes, again, hindi, kung ikaw or kung sino yung nakikinig sa atin ngayon na meron kang nararamdaman ganito, always remember na hindi weakness yung paghingi ng tulong. Alam mo yun? Kung you can reach out to someone. If that person that, I'm sure you know kung sino yung dapat mong lapitan. So, kapag dumating ka sa ganung point, don't be shy to ask for help. Someone will extend their hands for you and to you. I'm sure may mga ganong bagay. Minsan kasi parang kala mo you feel alone already. Yes. Oh, bakit nga ba ganun? Na-feel ko yun na parang, alam mo kung bakit yung mga taong dumadaan sa depression, ayaw nilang makipag-usap or i-open yung pinagdadaanan nila. Well, of course, una, pride. Lalo na ako, Stigma. parang, pangalawa is, we feel like, hindi mo maiintindihan yung pinagdadaanan ko. May ganun eh, no? Stigma din because of yung society natin, yung acceptance, na walang acceptance when it comes to depression, especially leaders per se. May mga leaders tayo nagsasalita na, nako, mga senador pa naman, yung iba, na hindi Sino yan? depression. Sinetch itech. Alam na nila yon, alam mo na yon kung sino siya. So, yung mga ganong bagay, how can you Nakuwalan ka ng confidence eh. expose yourself? How can you expose and reach out to someone kung alam mo na ang society hindi lahat tanggap yung mga ganong bagay? Hindi So, naniniwala. Yes, coming from the leaders, come on.
dapat ito yung mga aral at sila yung mga before they speak, alam nila yung mga dapat nilang Mhm. sinasabi. Mga ganong bagay. Yun. Yes. Kumapit ka na And lang sa pinakamatalino at pinaka-strongest of all. Well, hindi naman natin sure kung lahat dito ay Christians or may hindi mga din yung kanya-kanya naman assurance. tayong belief. Yeah. Hindi din assurance yung pagiging matalino kasi sometimes yung mga matatalino because they feel like na masyado silang matalino, hindi na nila na iintindihan yung iba. Because Then nga, sobrang talino na nila. yes. Yeah, pero Oo. actually, I was referring to God. Okay. Oo. Iba pala Inuunahan yun. mo eh. Inuunahan mo eh. Sorry. Hindi, kasi ako yun yung naging resolution ko. Wala eh. Okay. Kasi, and of course, yung mga friends ko sa pagdating sa spiritual life ko, kayo din yun. Para wala ka ng choice. Oo, wala naman akong choice. Kayo yung judger sa akin. Kayo din yung lalapitan ko at magbibigay sa akin ng advice. So, actually, hindi rin advice. Sometimes, yung presence nyo lang, na kapag, Enough. oo, parang feeling mo safe ka. Kapag you are surrounded by right people din. I think yun din yun. Na you need to Okay. surround yourself with right people. Totoo Na yan. hindi ka man nila mabigyan ng advice, pero yung simple yung presence lang nila na sinamahan ka nila. Enough na. Kagaya nung ganito, 'di ba? Parang enough na meron kang kausap na alam mong same language mo, alam mong same wavelength mo. Ano na mas nakakagaan na siya ng pakiramdam. Mm. Masaya ka ba na nakakausap mo ako? Matanong ko lang. Sakto naman. Uy, Oo it has naman. been very meaningful and grabe ang haba natin ngayon, haba Oo ng nga. ating record. Pero kasi ano, parang wala lang, 'di ba? Chill lang. And I'm always looking forward for this one. Dahil nga Yeah. syempre nandito ako sa lugar na wala naman akong masyadong kakilala, wala akong, wala akong ganitong kausap. So I'm always looking forward and thank you so much, DJ Brian, Yes. for Thank you your din. time as Again, always. until next time. Sa Yes. mga nakikinig at sa mga nanood, I hope na you get something from what we have discussed today. Sana po nakatulong kami kahit papano. And at the same time, we will have more topics for you para po mas sabay-sabay tayong matuto, sabay-sabay tayong tumawa, sabay-sabay tayong, just to lighten up our day. And, this is nothing too serious, pero gusto naming i-impart sa inyo yung mga somehow natutunan din namin along the way sa mga buhay-buhay natin. 'Di ba? Yes. And ano talaga, nakakatulong din and therapy din yung mga healthy conversations like this. Oh, yes. So, True. in any generation ka man, Gen X, kahit nga yung mga, ano yung Alpha Gen, meron silang sarili nilang mga Yes. conversation Yeah. na nag-enjoy sila, di ba? So, ganun din naman tayo. And it's good to have conversations with different generation, iba yung kausap mo. Yes. So, we get to Yes. learn from each other. And speaking of topics, if you have mga suggested topics that you want us na maging content, please do comment that sa aming, saan ba? Pwede yung ganon. Basta Yeah. i-comment nyo or pwede nyo naman i-PM sa amin. Ayun, maraming salamat for tuning in and we will Maraming see you salamat. next week. Yes. Bye-bye, everybody. God bless you.